Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So meron tayong pag-uusapan ano. Saglit lang ito. Marami kasi nagpasa sa akin ito yung regarding dun sa post ni Malditang Ina. May concern siya dito kasi dito sa bill ng kuryente, makikita niya yung breakdown. Yan o, 'di ba may makikita ka diyan na ito generation, 'di ba? Generation, transmission itong system loss na to. Alam ko na discuss na ito dati sa Senate hearing dati may nagrereklamo dito. I don't know bakit nandyan pa rin yan, ano, na yung system loss, ito yung mga ginamper, di ba? Na tayo pa rin ang magbabayad. Tayong mga, yung loss nila, tayo pa rin magbabayad. Tapos may senior citizen dito, government taxes, universal charge. Itong lifeline na ito, meron. Now, parang, kinwestiyon niya, ano yung lifeline na yon? Yun ay government mandated subsidy. Nag-explain yung Meralco dito, no? Kahit ako din napaisip ako. Ang sabi dito ng Meralco, we understand your concern on the different charges stated on your bill. To help explain further, ang lifeline discount at senior citizen discount ay mga programa ng gobyerno daw na nagbibigay ng discount sa kuryente para sa mga low-income households and qualified senior citizens. Bahagi nito ay hinahati sa lahat ng customer sa maliit na halaga sa bill para masuportahan sila. So anong nangyayari, itong bill na to, no, yung may senior citizen dito kasi na discount, yung charge nito, kasi dito zero yung charge nito, yan yung pinapampuno. Ito, senior citizen discount. Senior citizen nakalagay lang dito. Senior citizen, yun yung pinapampuno sa mga senior citizen na mag-a-avail ng discount sa Meralco. So totally hindi siya talaga discount. Tayo lang ang magbabayad nun pag may nag-avail ng senior citizen discount. Tapos yung lifeline naman daw ay para ito dun sa mga, kaya nasabi dito 4-piece 'Di ba? Pag below 100 watts ang konsumo, bill ng 4-piece daw. Ito yung sinasabi ng Meralco na ito, programa ng gobyerno na sa senior citizen discount at lifeline, ito naman yung sa mga low income households at qualified senior citizen. Yung parang tulong natin sa kanila na, oo nga naman, ibig ko sabihin, government ang nag-ano niyan bakit tayo ang sumasalo? Kailangan mag-explain ng ng Meralco dito. 'Di ba? Dapat gumawa sila ng video regarding dito. Kasi naalala ko 'yan, ako may pharmacy ako nung araw kasi sa Mindoro noon. Nagbibigay kami ng discount sa senior citizen Well, iba yung field ko, no. Pati sa mall, nag-handle din ako ng retail store sa mall. Alam ko yung senior citizen discount na yan. Kami wala kaming problema dyan kasi yan ay kinocompile At yan ay pwedeng i-deduct sa tax namin pagka magbabayad na. Parang i-compensate ng gobyerno yon yung mga nabigyan namin ng discount sa tax. So, ang mangyayari, kahit na pinaluwala namin yung discount, kasi kung susundin mo yung senior citizen discount na 20%, wala ka talagang tutubuin. Lalo na yung store ko dati, pharmacy kasi yung akin, karamihan ng mga customers ko, senior citizens. 'Di ba? Avail sila ng avail ng discount at ang gamot talagang yan kasama yan sa kailangan bigyan mo ng discount. Kasi ang mga binibigyan ng discount sa pagkakaalam ko, yung mga basic necessities. Pero yung mga yung may mga hindi binibigyan ng discount Halimbawa yung mga pampaganda, hindi na sakop 'yon. Ang sakop lang pagkain, gamot, yung mga basic commodities, mga ganon.
Na yun naman, sa amin naman, kino-compensate naman ng ano yun, ng government. Pag nag-file ka na ng, ano, magbabayad ka na ng tax, ibabawas na yun. Yun ang pagkakaintindi ko hindi ako accountant. Accountant kasi namin yung nag-ano eh. Pero ito sa Meralco, hindi ko naiintindihan bakit tao ang sumasalo. Sabi dito bahagi nito ay hinahati sa lahat ng customers sa maliit na halaga sa bill para masuportahan sila. Ang kulit, no? Na parang sa atin ipapasalo yung ano, ang dami nang problema. Well, baka hindi lang natin naiintindihan. Tingnan natin yung ano, yung sana mag-explain ang Meralco dito sa ganitong problem. Ayan yung system loss talaga, dapat hindi tayong may ano nito Nanakaw sa kanila yun Kasalanan ba natin na manakaw yan? Pinapasalo nila sa ano. Yan yung jumper Anyway, proceed tayo do sa next topic. Na ano ko lang yun kasi marami nagpasa sa akin. Hello. Actually, meron akong isang content na kasunod nung video na napanood nyo kanina. Part ito nung pang alas 2 ko. Ito yung regarding kay Alisa Alano, yung estudyante ng UP na nagganon sa bundok. Ewan ko. Binaban yata ni YouTube yung ganon na topic. Hindi ko na itutuloy. Na-block kasi ako. na flag down yung video ko na yun. Hindi ko alam kung bakit. Dinidiscuss lang naman dun yung tungkol dun sa anyway, pagpatuloy na lang tayo, no? So, ibang topic na lang ang iaano ko dito. Ito yung nag-viral, yung Holy Dapper. Yung nag-sign of the cross na bago bang hold up. So, panoorin nga natin to. Bago mag-hold up, abay nag-sign of the cross pa muna ang isang lalaki sa Cainta, Rizal. Aabot sa 5,000 piso ang nakuha niya sa biktimang Indian national. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Alexis Ebue. Napanood ko to sa 24 oras. Nung unang isip ko, akala ko hesitant siya kasi nag-sign of the cross siya Ibig ko sabihin, ang pagkakaintindi ko, siguro ngayon niya lang gagawin dahil sa kahirapan ng buhay, hoping na maintindihan siya ng Diyos sa ginagawa niya. Pero pala, basta panoorin natin akala ko yun ang unang dahilan. Yung first time. Sa kuha ng CCTV na ito sa isang eskinita sa Barangay Bagong Silang sa Cainta, Rizal, makikita ang isang lalaki nakahubad. Nakasuot ng baliktad ng sombrero habang nakatakip sa mukha ang kanyang t-shirt. Makikita ring may hawak siyang patalim, pumwesto sa gilid at sumandal muna sa pader. Maya-maya pa, bigla na lang nag-sign of the cross. Hawak na niya sa kaliwang kamay ang kutsilyo at saglit na tumigil. Ang nakakatawang part dito, yung para bang humihingi siya ng protection sa taas sa gagawin niya. Sana maging successful. Tapos, sumenyas na tila may kinausap at saka sumibat. Ilang saglit lang, dumaan ang isang lalaki naka-helmet na isa palang Indian national. Bago makalampas, napatigil ang Indian at napaatras pa nga. Di kita sa video, pero tinutukan na pala siya ng patalim ng lalaki kanina. Kinapkapan din siya ng lalaking hold-upper. Tinangay nito ang 5,000 pesos na nakolekta ng biktima sa isang residente ng Indian syempre. Nagpa-apa 5'6" yan, men. Diba? hirap ng pera. Ilang segundo pa, nakita ulit sa CCTV ang lalaki na naglalakad palayo na parang walang nangyari. Ayon sa Deputy Chief ng Barangay, laging dumaraan ang biktima sa lugar. Kaya suspetsya nila, inabangan na talaga ito ng sospek. Kasi nga andun yung yung singilan niya. Doon sa lugar na yon. Kaya alam na talaga ng suspect yon. Pinuntahan ng News 5 ang lugar at personal na nakausap ang may-ari ng CCTV.
Anila, residente sa lugar ang lalaki at hindi raw ito ang unang pagkakataong nang hold up siya. So hindi yan pala yung yung first time niya. May record na pala siya dati. Kaya lang ang tanong diyan kasi bakit pa ulit-ulit yung ganyan? Eh siguro ito yung mga time na siguro hindi nagpo-pursue yung nagreklamo, no? Kaya nasa labas siya. Kaya nga, ito yung pilit kong pinaiintindi eh. Hindi porkit na nadidismiss yung kaso, ibig sabihin, wala nang kasalanan yung akusado. Kasi obviously, di ba? Kaya ganyan, nakulong, hindi nag-pursue yung biktima niyan. Kaya nadidismiss lang. Kaya halimbawa, pag may mga ganito, no, may nangyari sa inyong ganyan, ituloy. Ituloy yung kaso. Well, hindi rin naman masisi, no? Kasi yung proseso kasi ng batas sa atin, sobrang tagal. Para bang sa kasong yan, na lang yung ma-accomplish mo kung laging attend ka ng attend. Kaya para talaga ito sa mga tao, yung pagpuperso ng kaso, para talaga ito sa mga taong seryosong mapanagot yung yung kinakasuhan nila eh. Pero kahit sometimes, kahit seryoso ka, darating ang time, natatama ka rin talaga eh. Sa sobrang tagal. Hindi kaya pwedeng, pwede mapabilis yan. Yung ganyan. Or kahit pa sabi mong 1 linggo, pwede kaya yon 1 linggo tapos yan. Yung halimbawa, doon ay magpe-present ng evidence ng kasi masyado matagal talaga dito sa Pilipinas eh. Lalo na kung ganitong mga ka-strong na na kaso na may video na identified na yung yung biktima tsaka yung suspect. 'Di ba? Wala eh. Ganun talaga sa Pilipinas. Kasi yung pagkakaalam ko po, itong Bombay na hinold up niya, pangalawang beses na po yan. So yung unang hinold up niya, kumbaga, hindi siya, dyan din sa pwesto na yan siya hinold up. So Umaga pa, no? Walang takot talaga. hindi lang siya nakunan kasi wala pa kami CCTV. So nung naganap ng na-hold up na siya, nag-decide na ako bumili ng CCTV. Walang balak magsampa ng kaso ang biktima. Yan ang problema. Di ba? May dahilan kasi iyon eh. Siguro dahil ayaw niya mabalikan siya or ayaw niya na lang ng gulo. Di ba? Hindi mo naman pwedeng diktahan yung tao eh. Rights niya naman na tumanggi or hindi i-pursue yan eh. Ganun talaga. Kaya gusto kong i-explain na hindi porkit hindi nagkaso wala nang pananagutan yung yung kriminal. Kasi sometimes katulad nung nagharap kaming dalawa ni Ate Marbs, 'di ba? Yan yung ginigiit niya. Kung talaga may naloko, dapat may magkaso. Hindi, marami kasing factor talaga na isa sa alang-alang bago magkaso. Sa personal level na nga lang eh. Sa personal level, yung hanggang dulo ba aanuhin ko to? Ipupurso ko? Kasi kung hindi niya ipupurso hanggang dulo yan, pare-pares lang na masasayang ang oras nila. Or kahit desidido na siya, marami pang isa sa alang-alang yan. Yung kukuha ka pa na abogado. Well, pwede ka naman mag-apply ng PAW, di ba? Pero pipila ka pa rin doon para maka-avail ng service ng PAW or yung mga ebidensya pa katulad niyan, ipapa-authenticate pa. Ang dami. Hindi ba pwede kaya na yung halimbawa, hinold up ako, no? Nakapagpasa ka ng ebidensya, tapos bahala na silang magparusa dyan. Di ba? Yung, kumbaga, automatic nang gugulong yung batas para sa'yo. Pero hindi eh.
May due process kasi na kailangan ng doon ka na ikaw complainant, 'di ba? Kaya napapansin nyo, yung mga talagang nahahatulan ay yung mga kasong karumal-dumal talaga ang sinapit. Yung talagang walang kapatawaran. Kasi yung mga ganung bagay, yun yung pagtsatsagaan ng ano eh. Pagtsatsagaan ng Pinoy talaga na makamta ng hustisya eh. Katulad yun nangyari sa Visconde, di ba? Yung mga ganon. Hanggang dulo talaga yon kasi hinahabol mo talaga yung justice doon dahil grabe yung ginawa sa iyo eh. Pero yung halimbawa ninakawan ka ng 5,000, yung mga ganyan. Tapos hindi mo namamalayan higit pa sa 5,000 yung nagagastos mo. Kaka-attend ng ano ng hearing, bayad mo pa sa abogado, di ba? O kahit libre na yung abogado, yung pamamasahe mo pa nga lang. Halimbawa, a-absent ka sa trabaho para maka-attend ka ng hearing yan. Magkano yung mawawala sa'yo? Ilang beses mong gagawin yun? Kakain ka pa pagka nandun ka pa. Di ba? Well, I hope someday, no, ma-solusyonan na yung ganyan. Kasi, hindi talaga makakamta ng hustisya. Kaya tuloy ang mangyayari, ang pinaka-justice na lang niyan, halimbawa, no, on the spot, nahuli siya, syempre ipapakulong mo. Kung ilang araw na siya makukulong doon hanggat wala siyang pampiyansa, yun na yung kulong niya. Pero after nun, laya na uli, di ba? Pero ang presidente ng Bagong Silang Neighborhood Association, desididong sampahan ng reklamo ang sospek. Tinatawag muna namin, hindi sumipot, yung pamilya, yung lola lang. Dinaan namin sa magandang usapan pero Wait, siya yung magkakaso. Ano legal standing niya? Ano yung legal standing ni Kuya para siya yung magkaso? Hindi naman siya hinold up. po naman yung lola na ilalayo dito. Patuloy pa ang investigasyon dyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. Mga kapatid, Sana lang ano. Kaya sometimes yung iba nakakaisip na ng gumawa ng street justice eh. Dahil sa ganyan. Yung alam nilang tatagal pa. Ba't patatagalin mo pa? E di anuhin mo na. Kalusin mo na. Well, kaya lang, hindi talaga pwede. Baka ikaw pa mabaliktad pag ginawa mo yun, di ba? Eh, ganun talaga ang buhay natin eh. Tiyagaan na lang talaga. Anyway, yan lang mga pag-usapan natin ngayong araw. Magandang araw sa inyo lahat. Bye-bye.